Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako pong inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na minsan pa ay makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang ang pagdating ng Haring Tagapagligtas. Mula po sa Micah chapter 5 verse 2 hanggang 5. Sabi po sa wikang Tagalog, sa Micah chapter 5 or Micah chapter 5 verse 2 hanggang 5, ang sabi po sa verse 2, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyong magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Verse 3, kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalalabi sa bansang ito. Verse 4, pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay namumuhay na ligtas. Sapagkat ang haring yaon ay kikilanlin ng buong sanlibutan. Verse 5, sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y saglit na manalangin. O Amang Diyos na siyang makapangyarihan, maraming salamat na ikaw ang Panginoon ang sumaamin at pagpalain kami sa mga salitang aming pag-aaralan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Sa oras nito ay pag-aralan natin ang pagdating ng Haring Tagapagligtas. Pag-aralan po natin yung kung alin sa propesya ni Micah ang naganap na propesya at ang parating pa. Always remember na ang aklat ng Micah ay ipinakilala na tagapagbalita ng kaligtasan. Tingnan natin kung alin sa mga propesya sa ating pag-aaral ni Propeta Micah ang naganap na patungkol sa pagdating ng Haring Tagapagligtas ng Israel at ng sangkatauhan. At kung ano na rin ang magaganap pa na mga propesya mula sa kay Propeta Micah. Mula sa pagkaalipin ng Ehipto ng mga Israelita at hanggang sa panahon ng Roman Empire, sa Bethlehem Ephrata ay isinilang ang isang anak ng Diyos na hari at tagapagligtas ng bayang Israel at ng sanlibutan. Bakit sa Bethlehem Ephrata isinilang ang hari at tagapagligtas ng Israel at ng buong sandaigdigan or sangkatauhan? Na bagamat pinakamaliit ito mula sa angkan ni Huda. Ano ba itong Bethlehem? Bethlehem is the one of the oldest towns in Palestine. Already in existence at the time of Jacob's return to the area. No? Inapakan ito ng paa ni Abraham at ni Jacob. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 35 verse 16, 19, and chapter 48 verse 7. Kayo na lang po magbasa, no? Kasi medyo mahaba. At sana nga makuha ko ito ng 30 minutes, no? And then, bakit tinawag Bethlehem Ephrata? Ephrata means fruitful. Anong ibig sabihin? Ang Bethlehem Ephrata, Judah, is located about 5 miles south of Jerusalem. Bethlehem was the home of Ruth and Boaz and of David. It is famous, of course, as the birthplace of Jesus. Bakit ito ang napili? Na bagaman maliit siyang sabi nga ay lugar, no?
sa angkan ni Juda. Kasi, ibig sabihin ng Ephrata, it means fruitful. So, ibig sabihin, among of the nations sa buong mundo, Bethlehem, Ephrata is a fruitful place. Ibig sabihin, pinaka-the best na lugar sa buong mundo, ang Bethlehem, Ephrata. Of course, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya doon siya isinilang. Okay? Sa lugar na iyon. Okay? At bakit ang pinili ng Diyos ay si Judah, ang mapagmula ng lahi ni Jesus? Always remember that Judah is a fourth son of Jacob sa kay Leah. Okay? Bakit hindi sa panganay? Always remember na si Reuben, the firstborn, ay violated his father's concubinage. Ibig sabihin, nagkasala siya kasi dahil sinipingan niya ang isa sa asawa ng tatay Jacob niya. At hindi na siya worthy kay Lord. Nang tiningnan yung pangalawa kay Simeon and Levi, itong dalawang ito ay hindi rin sila worthy. Bakit? Kasi they went on to deceive and kill the men of Shechem in revenge for yung ginahasa. Sabi nga, nanguna sila sa pag-revenge, pinatay nila ang lahat ng tao sa Shechem, no? Dahil naghiganti sila sa mga taga Shechem dahil sa paggahasa ng kanilang kapatid na kaisa-isang na si Dina. So, ang pang-apat is na ipinanganak ay si Judah. And then, nung pinanganak si Judah, ang sabi ni Leah, sabi niya, pupurihin ko si Yahweh. Okay? So, dahil sa favor ni Lord, no, makita natin na sa biyaya ng Diyos ay among of them ay nasa pang-apat na anak ay mas matuwid si Judah kaysa kanila. Kaya he deserved na sa kanya magmumula ang lahi ni King David na siyang pinagmula ng lahi ni Jesus Christ, no? So, isang bagay yun na bakit si Judah ang pinili. So, makita natin sa sitwasyon bago na naganap na bakit bumalik talaga kay Judah, no? Ang nasa sa kanyang lahi, nasa kanyang similya, no? Manggagaling ang lahi ni King David na siyang pinagmulan ng lahi, no, ni Jesus Christ. Kasi yung unang panganay niya na si ang tawag diyan, ay napangasawa niya si Tamar, no? At always remember itong si Tamar ang naanakan, no, ni Judah, na siyang sabi nga ay naging ina ni Pares, at hanggang sunod-sunod na angka ng mga hari na, no, sunod-sunod na. So hanggang sa kay King David, no. So bakit, ano ang reason na hindi si ang galing kay ang lahi ni Jesus Christ na anak ni Judah? Kasi sabi nga ay napakasama ng ugali ni Kaya ang ginawa ng ating Diyos ay pinatay niya si no? Ang pangalawa niyang anak sa kanyang asawa, no? Pangalawang anak ni Judah sa kanyang asawa ay hindi rin doon nagmula, no? Sa similya ni Onan. Bakit? Kasi ang tradisyon doon sa Israel, pagka nabalo, no, kapag ang kapatid mo ay namatay, ang kanyang nabalo ay dapat anakan ng pangalawang kapatid na lalaki. So si Onan, sinabi ni Judah kay Onan, ang pangalawang anak ni Judah, tungkulin mong sipingan ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng anak sa pamagitan mo. Pero mababasa natin sa verse 9 na alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa hipag niya, no? Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi. Okay? So nagwi-withdrawal siya. So kaya upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya.
So, dahil dito sa ginawa ni Onan, nasusuklam si Yahweh sa ginawa ni Onan. Kaya ang nangyari, pinatay siya. At ang bunsong anak naman ni Joda sa kanyang asawa ay si Sila. So, sinabi ni Joda sa verse 11 kay Tamar, sabi niya, umuwi ka muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sila. So, sinabi niya ito dahil takot na baka mangyari din sa kay Sila ang nangyari sa kanyang dalawang kuya. So, to make the long story short, sabi nga naging binata na si Sila, pero hindi pa rin ibinigay si Sila kay Tamar para sipingan ito upang mabuntis, no, magkaroon ng anak. So, at that time, ay balo na rin si Joda. Widower na rin si Joda. Kaya ang ginawa ni Tamar ay nagkungyari siya na siya ay bayarin na babae. At kasi balo si Joda, syempre, ay nangangailangan siya. And after that, sabi niya, paligayahin mo ako. No? Pagkatapos noon, ay sabi niya, anong ibabayad mo? So, gusto ay bayaran siya ng hayop, pero hindi pa niya dala. Kaya sabi niya, pwede bang isangla mo muna sa akin yung mga importante na bagay, no? Yung mga things na nasa iyo. O, sabi ni Joda naman, o sige. At kapag pinadalhan na lang kita ng kambing, sabi nga, ibalik mo na lang sa akin. Parang naging sangla siya. Kaya lang hanap-hanap siya ng inutusan ni Joda, ang kanyang utusan na bayaran na ito at kunin na lang iniwang bagay, no, ni Joda sa babaeng iyon. Pero wala siyang nakita. Hindi nakita. Sabi naman ng mga, nagtanong-tanong siya doon, sabi naman ng mga tao, walang ganitong, bayarin ditong babae, no. So, after that, nabalitaan niya na lang na itong si Tamar ay buntis 3 months inside. Kaya nung nalaman niyang buntis, sabi niya, naglalaro ng apoy si Tamar. Sabi niya, kalad ka rin siya. At sabi nga, patayin, no? Dalhin siya sa gitna. At kapag alam kasi yun na kapag naglalaro ng apoy, na wala namang asawa, so sabi nga, habang kinakaladkad siya at papatayin sana siya, pinakita niya yung mga bagay na sinangla sa kanya ni Joda. At sabi niya, ang ama po ng aking anak ay ang nagmamay-ari nito. Hindi naalala ni Joda na sabi niya, ako ang nagkasala. Hindi ko ibinigay sa kanya si Sila. So, tinanggap niya ang anak niya sa kay Tamar. At naging kambal ito. At doon natin makita na sa kay Paris at saka sa kay Sarah. So, mula kay Paris naman nanggagaling yung sunod-sunod ng henerasyon hanggang sa kay King David. At makita natin na naganap na ang propesya mula sa angkan ni David, ang hari. Bloodline of Jesus Christ from Judah and Tamar. Okay? Pagkatapos to, sunod-sunod na hanggang sa kay Boaz at saka kay Ruth. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni King David. So, mababasa natin sa Matthew chapter 1 verse 17, sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham, hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo Jesus. So, yun yung bloodline, no? Makita natin na naganap, no, yung propesiyang iyon, no, ni Mikas. Sa Mikas chapter 5 verse 3, ang sabi dito na pangalawang naganap na propesya, sabi sa Mikas chapter 5 verse 3, kaya nga ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol ng maghahari. Ito na na-prophesy na Jesus Christ was born. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagkatapos, ay magkaroon ng tinatawag na diasporas magkakalat at the time will come ay lahat ng mga Israelita ay uuwi din sa bayang Israel. So, kay Mikas yun, pinahayag ng Diyos. So, yun yung propesya na naganap.
Mga mananakop ng Israel, paano naganap ang propesya sa Micah chapter 5 verse 3? Sabi nga dito, makikita natin ang hirap na dinaanan ng mga Israelita. So, mula sa mga mananakop, kasi sabi niya, ibibigay niya sa mga kaaway. So, naganap, sabi niya, mula sa mga mananakop nila noon, panahon ng Ehipto, doon nagsimula, no? Na sila ay sabi nga, naging alipin, no? Na, kasi nakalimutan na ng mga taga-Ehipto ang dakilang bagay na ginawa kung paano inisave ng Diyos ang buong mundo sa tagutom. At sabi nga, at pinagpala ng Diyos ang Ehipto sa pamamagitan ng pamumuno ng angkan ni Jacob na sakay Joseph the Dreamer. So, doon natin makita na pinagpalang Ehipto. Pero nung namatay na si Joseph, nakalimutan na ng mga Ehipto, lalo na ng Paraon, ang ginawa ni Joseph. Kaya ang ginawa nila, padami ng padami ang mga Israelita. Kaya nainggit sila sa mga Israelita. At syempre, sabi nga ay natatakot sila sa mga Israelita. So, ginawa nila itong alipin, no? Kaya mula sa pag-aalipin ng mga Ehipsyo, hanggang sa panahon ng Babylonia Empire, hanggang sa panahon ng Roman Empire, ay, sabi nga, yan yung panahon din ni Augusto Caesar, ang unang hari ng Roman Empire, ay doon yung time ang pinanganak ang ating Panginoong Hesus, no? Pero makikita natin na talagang mula noon ay ibinigay talaga sila ng Panginoong Diyos sa kaaway dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtalikod sa ating Panginoon. Pagkatapos na sila'y iligtas, nakatanggap ng mga himala, maya hindi na naman si Yahweh ang kanilang sinasamba. Kaya hinahayaan ng Diyos na makubkob sila ng kaaway hanggang sa panahon ng Roman Empire, no? Hanggat nung dumating na sabi nga na isinilang ang ating Panginoong Hesus, so naganap na isinilang ang ating Panginoong Hesus. Pero dito natin makikita na patuloy pa rin silang pinahihirapan dahil sa kanilang pagkakasala, no? Dahil sa mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Hanggang sa panahon ng German leader na si Adolf Hitler was killed in Holocaust, murdered in 100 days in 1942. So maraming mga Israelitang namatay at that time, no? And then nagbalikan sila, no? Na-establish ang bansang Israel sa panahon noong May 14, 1948. So naganap na silang nag-diasporas, nagkanya-kanyang takas sa buong mundo. So muli silang nagbalikan noong May 14, 1948. So, naganap yung propesya ni Micah, no? Na sila iaalipinin and then magkakalat sila pero may iisisilang sa kanila na hari tagapagligtas and no other than is Jesus Christ sa panahon ng Roman Empire, sa panahon ng pamumuno ni Augusto Caesar, the king. At yun, noong May 14, 1948, naganap na ibinalik sila ng Diyos at na-establish ang bansang Israel at nagkaroon ng tinatawag na Israel sa buong mapa ng buong mundo. Una, napasok din sila pagkatapos noon na nasa Israel na sila. Always remember na hindi pa rin nila pagmamay-ari ang buong Israel, no? Napasok sila ng tinatawag na Muslim noong 638 AD. At ang Damascus Gate, yan yung pagmamay-ari ng mga Muslim. Doon sila naglalabas-masok, okay, sa Israel. At in fact, yung lugar na kung saan ay speculation nila na doon nakatayo ang ginawang templo ni King Solomon ay ngayon ay makikita natin yung Dome of the Rock, no, ng mga Muslim. Yun ay inibuild noong 691 AD. So doon natin makita na pinasok sila ng mga Muslim yung Assyria, no? So hanggang ngayon, kaya makita mo hanggang ngayon. At sabi nga ay kahati nila ang mga Muslim, no? Sa lugar na iyon. At yung dome ng Muslim ang nakikita natin front, no? Na talagang
hayagan na naroon. Kaya wala silang templo. Ngayon, problema nila kung saan nila ilalagay ang kanilang templo. Kasi ang dome, ang pumalit doon sa lugar na kung saan, doon yung location ng pinatayong templo ni King Solomon. So, inunahan sila ng Muslim, okay? And yung pangalawa, nasakop din sila ng tinatawag ng mga Armenians, smallest group sa panahon ni Tito or ni Taito, no? 70 AD. Kaya makita nyo may Church of Armenian doon. At ganun din, after 32 years, ay dumating din yung mga Christian. Kaya may mga Catholic doon, no? Church din. Yung Armenian, Muslim, Catholic, nandoon sila, no? So, hati. At in fact, sila may kani-kanila silang mga templo. Pero ang Israel, wala. Sila mismo na taga-riyaan at ibinigay sa kanila ang lugar na iyon. Pero sila yung walang templo. Nasa wall lang sila sumasamba. So ngayon pa lang sila nagpaplano na magpapagawa sila ng tunay na templo. So kung ating titingnan ay hindi sila exclusive na pure Hudyo ang sa loob ng Israel, no? Mayroon Muslim, Catholic, and mga Orthodox, Armenian. Okay? Kaya makikita nyo dyan. Okay? So, pangatlong, nagaganap na propesiya ni Mikas ang pagsilang ng pangakong hari at tagapagligtas. Ito yung kaganapan. Matthew chapter 1, 18 to 25. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. See? Mangyayari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. So, naganap ang propesiya. Verse 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Sinabi dito sa Matthew chapter 1 verse 18 na maganap na ipanganak ang isang batang sanggol na lalaki at pangalanan siyang Jesus. Alam nyo, kahit hindi na natin i-translate ito sa Hebrew word, Greek word, sinabi na dito sa Matthew chapter 1 verse 18 na pangalanan mong Jesus. The word Jesus, it means sapagkat siya ang magliligtas. So, ibig sabihin, the word Jesus means tagapagligtas or Kristo na siyang Misaya. Okay? At makita din natin na sabi niya, tatawagin siyang Emmanuel. Okay? So, tatawagin siyang Emmanuel na ang kahulugan, kasama nating ang Diyos. Na ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Emmanuel, ibig sabihin, itong si Jesus na Kristong tagapagligtas ay Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Dahil He is omnipresent. So, naganap ang propesiya ni Propeta Mikas. Ang hinihintay, ito na lang. Kasi naganap na yung sabi nga, inalipin sila at nagbalikan sila sa Israel. And then, sabi nga, ito na, ay makita natin na sabi nga, ipinanganak na si Jesus, naganap na ang propesiya. Ngayon, ang hinihintay nating propesiya na hindi pa nagaganap ay ang ito. Ang hinihintay na magaganap na propesiya, ang lubos na paghahari ng Panginoong Jesucristo sa bansang Israel at sa mga hinirang. Sabi sa Mikas chapter 5 verse 4, pagdating ng haring yaon, no other than is Jesus Christ, nung siya'y ipanganak na, pamamahalaan niya ang Israel sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh, ng kanyang Diyos. No? At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanlin ng buong sanlibutan. Kaya makita natin sa Filipos chapter 2 na sabi nga ang lahat ng tuda ay luluhod at ang lahat ng labi magpupuri sa pangalan niya, langit at lupa, at kahit ilalim ng lupa.
ay magpupuri sa pangalan niya. Dahil binigay sa kanyang pangalan ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. So, dito natin makikita sa Matthew chapter 24 verse 14, ang ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Tsaka darating ang wakas. Ngayon nagaganap na ang propesiyang iyon. Kaunti na lang sa buong mundo ang hindi pa naabot at hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. So, ano pa? Kailan magaganap ang lubos na maghahari ang Panginoong Hesukristo sa bansang Israel at sa mga hinirang sa sanlibutan? No, kailan ito maganap at saang lugar? Always remember na sa panahon ng 1,000 taon, 1,000 years millennial reign of Christ, ay maghahari ang Panginoong Hesukristo sa bayang Israel at ang kanyang sa kanyang mga hinirang. Na tayo yun, the church, no? Sabi nga, saan siya maghahari? Sa kanyang bayang Israel at sa atin na mga hinirang sa 1,000 years millennial reign of Christ sa Jerusalem. Makikita natin yan sa Pahayag chapter 20 verse 9, no? Pinakamamahal niyang lungsod, kuta ng mga hinirang niya. At yan yun. Kaya pala, nasa buong mundo, ang pinili niya ay Bethlehem Ephrata. Sa lahi ni Joda, sa angkan ni David. Doon siya isinilang. Inihanda na ng Diyos noon pang una na isisilang ang tagapagligtas sa buong mundo sa pinakamainam na bayan. Dahil sa 1,000 years millennial reign of Christ, ito ang paghaharian niya with Israel at ang church na kanyang ililigtas, ang Jerusalem. Kaya tinawag niya ang new heaven and the new earth as a new Jerusalem. Kapag sabi nga lubos na siyang maghahari, magpakailanman sa ating lahat. Pero dito pa lang sa lupa na pinangako niya na paghaharian niya ang Israel at tayong mga hinirang, magaganap iyon sa 1,000 millennial reign of Christ doon sa Jerusalem. Kaya magaganap that Jerusalem is a center of worship, place and worship. At kaya pala, ang tawag sa Jerusalem, full of honey, no? Kaya ang lalaking mga ubas. Kaya ngayon talagang makita natin sa buong mundo, revival. Grabe ang agriculture, no? ng Israel. Matindi talaga. Napaka-fruitful ng kanilang mga lupain. No? Makita natin na kung ating titingnan, artificial lang yung tubig, ha? Hindi ganun ka-sufficient. No? Yung, if I'm not mistaken, yung Gihon na spring. No? Hindi ganun ka-sufficient. Pero grabe. Nakagawa sila ng mga magagandang teknolohiya upang sabi nga mag-ani ng 100-fold ang kanilang mga pananim. Sumaunlad ang kanilang agriculture. Inihanda yun ng Diyos para sa pagdating ng 1,000 years millennial reign of Christ ay magaganap. So ano pa magaganap kapag naghahari na si Kristo Jesus with Israel at saka sabi nga sa the church sa ating mga hinirang. Sabi sa Isaiah 11 chapter 11 verse 5 to 9, sabi sa verse 5, katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala at the time 1,000 years millennial reign of Christ. Sabi, katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Verse 6, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Wow! Verse 7, ang bata at ang usoy magkakasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matulog. Kakain ng damo ang leon na animoy turo. Kaya wala ng carnivores, no?
Leon ay kakain na ng damo na para siyang turo. Verse 8, maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Wow! Hindi maaano ang bata kahit laruin ng ulupong. At that time, year 2000, 1,000 years millennial reign of Christ. Ibig sabihin, hindi na ako takot hipuin ang ulupong, ang ahas. At that time, excited ako, dumating yung panahon na yon. At least, malaro ko na ang ahas, no? Ngayon, hindi pwedeng maglaro ako ng ahas. Baka matiris ko yun sa pangalan ni Jesus, no? Verse 9, walang mananakit o maniminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paano puno ng tubig ang karagatan, lalaganap sa buong lupain ang pagkakilala kay Yahweh. At patuloy, kung basahin nyo na lang sa Isaiah chapter 2 verse 1 to 4. Doon natin makikita kung gaano kaganda ang paghahari ni Kristo Jesus. Magaganap ang propesiyang iyon ni Micah sa darating ng 1,000 years millennial reign of Christ. Are you ready? Kaya patuloy ka na maging banal at matuwid at patuloy hintayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, buhay man tayo o patay sa kanyang pagbabalik, upang mapasama tayo sa pangako niyang pagharian tayo with Israelite, no? Sa darating na 1,000 years millennial reign of Christ. Kapatid, patuloy kang rejoice sa presensya ng Diyos at magpakatatag sa iyong pananampalataya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa salita ng Diyos na ito. Lord, thank you for all your words. Bless every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tunay na ang Diyos natin ay napakabuti dahil tunay nga na pinatunayan niya na totoo ang kanyang mga propesya. God bless everyone. Mahal ko kayo kay Kristo Jesus.